Look at this idol. Basically, dito rin po iikot yung halos kabuuan ng fourth quarter ng Game 7. Sa magkabilaang teams, makikita natin na may flex screen para kay Wemby at for some reason, hindi po nag-switch itong si Chet dyan kay Wemby. Nanatili pa rin si J. Will dyan habang nagsiset na ng empty side ball screen tong si Wemby at Fox. Ngayon, ano po ang mananotice nyo rito? Sa depensa ng OKC, kita po natin si Caruso na andyan din siya at siya ang tinatawag natin na stunt. Basically, makikigulo siya dyan sa pick play at kung kunwari magro-roll si Wemby, andyan siya para makibara at tigilan si Wemby na pumasok. Or in this case, ang pagbara naman ni Alex ay kay Fox para hindi siya makaatake. Kumbaga, pambara lang talaga siya dyan para ang bola ay maalis sa kamay either ni na Fox or Wemby. Alam nyo na to idol, dahil sa ganyang klase ng depensa ng OKC, nakakagawa po sila ng gaps. Ito yon, yung distansya ni Alex sa tao niyang si Keldon Johnson. Ito yung risk na willing i-give up ng OKC at since masipag na player si Alex, kumpiyansa sila na makakaabot si Caruso dyan pabalik kay Johnson kung sakali mang pasahan to. At ito naman din yung naatake ng Spurs idol at nalocate nga nila ang gap. Basically good shot na ito at malayo nga yung defender. And yung same na concept na ito ay makikita rin natin sa kabila. Ngayon po ay may mismatch na si Chet kay Fox at kung ikaw ang depensa, ito ay dapat pagtuunan nyo rin ng pansin gawa nung pwedeng pumunta ang OKC dyan kay Chet sa ilalim. Though medyo na malahibo si Holmgren this game at 2 beses lang siyang tumira. Pero ayaw din syempre ng Spurs na basta nalang bigyan ng clean pass papunta kay Holmgren dyan sa ilalim. That's why si Champagnie ay andito rin upang makibara or magbigay ng help. See, may gaps din naman na nangyayari. This time kay Cason Wallace naman open. Ganda pa nga ng pagkakabalik ni Champagnie dyan pero uminit din si Wallace this quarter. Game 7 na to idol at 12 times na silang nagaharap ngayong season. So it will all come down na lang din sa mga maliliit na detalye kung bakit nanalo yung isa kontra sa isa. Lalo pa at medyo dikitan dito sa fourth quarter. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Balik muna tayo doon sa gaps idol. Sa sobrang huhusay din ng dalawang teams na ito, yung katiting na espasyo nga between them ang diferensya rin talaga kung magiging successful ka o hindi. At mga mahuhusay din na defender to like si Chet ngayon, mahaba rin naman si Chet at imposing din naman yan kahit papaano. Pangalawa rin yan sa DPOY voting. Tinaasan na rin niya ng kamay si Johnson. Pero kumpiyansa pa rin to na tumira at speaking of kumpiyansa idol, yan yung nawala kay Chet basically sa buong serye. Kasi if there's someone who could take Wemby to work talaga, si Chet yun. Ang expectation nga kung tinatao siya ni Wemby basically, nakatingin si Wemby halos sa replika niya. Silang ang dalawa yung madalas pinag-uumpog kahit nung teenagers pa sila sa FIBA Pero tila na malahibo nga si Chet idol. Tumesting naman siya kaso nag-fail kagad. Kaya ito rin sana ang isang source ng opensa ng OKC at basically naglaho. Kaya mas kailangan patuloy bumuhat ni Shea kasi MIA itong si Chet. As compared ka Wemby na buhat malala rin talaga hindi lang sa depensa kundi sa opensa rin syempre idol. And this is what the star should look lalo kapag playoffs na kapag walang choice sa opensa, bigay mo na lang bola sa kanya at siya ang tatrabaho. Yan yung good defense na sana kaso mas nanaig ang opensa this time. At hindi lang yan sa Wemby idol walang Wemby rito at oras ng pahinga niya. Kahit saglit lang, si Castle naman ang nakatoka para tumabaho. Kita nyo, good defense naman din yan Nakakashoot nga lang talaga ang Spurs. Pero balik tayo doon sa gaps idol. Ayan, nag-help si Vassell para hindi makagawa ng move si Shea which means may taong libre dyan na iniiwanan ni Vassell. Nalocate nga ni Shea yung open na si McCain pero habol malala rin naman tong si Vassell at ang NBA or basketball in general ay make or miss league nga naman talaga. Kita natin kanina, paulit-ulit lang yung ganitong pangyayari na kahit good defense naman ay nakakashoot pa rin. Ito, good defense also pero nagbintis na nga ang OKC at ang daming ganyan na hindi sila nakakaproduce ng score kapag galing sa help. Easy dunk na sana kay iHeart yan idol. Maybe madedepensahan siya ni Cornet pero hindi natin sure kasi na butterfinger siya. Kaya mapasabi ka na lang din na kung para sa'yo, para sa'yo. Kasi sa ibang serye pumapasok yung ganito ni McCain kahit nakakainis pero dito inalat siya sa Game 7. At hindi lang din nangyari sa OKC yun syempre, dito rin sa Spurs na may mga good looks sila off sa help. Ang layo ni McCain dito kay Champagnie nung napahelp siya sa bola, leaving Champagnie wide open uminit din yan this game. Solid din ang recovery pero ang pinagkaiba idol, mas naging active lang talaga ang Spurs. Masasabi mong mas sinipagan nila at mas disiplinado sila noong mga panahon na ito kasi wala man lang nag-box out kay Harper sa parte ng OKC. At hindi lang yan isang beses idol, 2 beses din nangyari yan sa fourth quarter na walang nagba-box out doon sa ibang players ng Spurs. Dito kay Wemby, oo, since siya nga yung humahakot ng rebounds pero tila kinalimutan lang ng iba, 'di ba? Then makikita natin yung talino sa depensa rin ni Wemby rito idol sa huling possession ng OKC bago mag-OKC yung next year na sila.
out of bounds tong bola at makikita natin na fini-feature si Alex at tumitingin siya sa bench ng OKC. So may senyas siya ng ganyan at sa tingin ko, ang sinasabi o ang tinatanong niya dyan ay kung magle-layup ba sila or quick 2 points. Gawa nung 6-point lead lang ito at pwedeng mag-quick 2 lang sila sabay foul game na lang, hoping na magmintis ang Spurs at umepekto yung kakulangan nila sa experience. Tapos sumagot siguro si coach kaya gumanyan si Alex acknowledging na hindi sila magle-layup. Sa ibang angle, kita natin si Fox na tinatapatan na rin si Alex, then tinapat dito kay Coach Daignault at mukhang sinisignal na niya ang play. Hindi ko alam kung ano ito pero letter C nga ang sinisignal niya, pati yung sinasabi niya. 12 times na nga pong naglalaban this season tong dalawang teams idol, so baka alam na rin nila ang play nung isa't isa. That's why minention din po natin at nakita rin naman natin na tao ni Foxy Caruso kanina dahil ngayon nakikipagpalit na si Wemby. Sabi niya sa veterano niya, dun ka. Tapos nahagip din kay Shea na tumitingin na kay Alex ngayon. Kita nyo rin dito yan, naliyad pa nga siya at mukhang may intindihan silang dalawa. At heto na yung play idol. Mind games din talaga ang ginagawa nila sa isa't isa eh. Kasi tignan nyo yung ulo ni Caruso dyan, tila hindi aalis sa gitna. Nalinlang nila ang Spurs idol dito. Kanina sumisignal si Alex ng layup tapos biglang hindi pero pang-clout lang pala yun. Malamang, bakit mo naman ipapakita sa kalaban yung balak mong gawin, di ba? At si Castle, yun na rin naman ang pinoprotektahan. Nanatili siya sa malapit sa tres at basically naiwan siya ni SGA. Kita nyo naman, cutting na to the basket. All along, quick 2 lang din pala ang balak nila. Pinakita lang nila na kunwari hindi. Pero nung sumignal si coach ng C, ang play pala nila ay quick 2 in real life. For some reason, nabasa ni Wemby yung play na iyon. Kasi nakipagpalit siya kay Fox, di ba? Para tauhin si Alex sa baseline. Mas malapit siya sa loob. Hindi natin alam kung alam ba ni Wemby yung playbook nitong OKC or may nagsabi na coach nila na hindi natin nakita. Pero tama ang desisyon ni Wemby na bantayan ang baseline at mas maganda pa kasi umusog siya sa loob para maharangan si SGA kahit na hindi niya ito nakikita. Sinalo ni Wemby yung error ni Castle dito idol at pinakita lang din ito yung husay niya sa depensa. Na-blow up ang binabalak na OKC dyan which ended sa isang long shot na contested din mula kay Wallace at tapos na po yung season nila. So yan idol, grabe tong serye na ito. Ako personally satisfied na nga ako na nagmukhang vulnerable yung mighty powerhouse na OKC Thunder sa kamay nitong Spurs kahit na malaglag pa ang Spurs. Kasi understandably na ang babata pa nila at pwedeng next year pa sila fully mag-develop talaga once makagain sila ng experience. Pero naniwala ang Spurs sa kanilang mga sarili na kaya nila and lo and behold, kinaya nga rin talaga. Kita naman idol, sobrang liit lang ng mga nuances dito sa fourth quarter ang pinagkaiba. Parang more effort lang sa Spurs, more timely baskets lang din para lalong mabaon tong OKC. Kaya I can say, well-deserved talaga tong Spurs na pumasok sa finals after all ng pinagdaanan nila. Kung makikita nyo yung interviews nila, parang lahat sila may mga kalmot-kalmot eh. Kaya ano po ang masasabi niyo sa video na ito idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.